Russia keeps intensifying its attacks. In light of a permanent threat, Ukraine's engineers have developed a system to protect the civilian population and the cities. Isang bagong sandata ang ginagamit ngayon ng Ukraine at para bang galing sa sci-fi na pelikula. Pero hindi ito kwento-kwento lang. Totoong teknolohiya ito at sa giyera nila kontra Russia, isa itong makabagong sandatang ginawang inutil ang mga drone at missile ng kalaban. Ang pangalan niya, Sky Sentinel. Isang AI-powered na machine gun turret na kayang mag-target at magpaputok nang walang kahit sinong sundalo na kailangang mag-command. Isipin mo yan, isang matalinong baril na kayang umaksyon mag-isa. Pero kung titingnan mo lang ito sa unang tingin, parang wala namang espesyal. Isa lang itong malaking machine gun, .50 caliber na Browning M2 na nakapatong sa rotary turret na umiikot ng buong bilog. Ganitong klase ng armas, matagal nang ginagamit sa digmaan, wala namang bago. Pero teka, dito ka dapat mapanganga. Ang Sky Sentinel, hindi na kailangang patakbuhin ng tao. Walang joystick, walang sundalong umaalalay habang nagpapaputok. Dahil ito, utak artificial ang gumagana. AI na ang bahala sa lahat. Kaya ng AI na ito ang kumilala ng target, itutok ang baril, kalkulahin ang galaw at saka bumanat. Lahat yan walang tulong mula sa tao. Ang mga sundalo, ilalagay lang ito sa pwesto, bubuksan ng system at pagkatapos, hayaan na lang gumana ang makina. Literal na para kang nanonood ng video game kung saan ang makina na mismo ang naglalaro. At ang nakakabilib pa rito, gawang Ukraine mismo ang utak ng turret na to. Hindi binili, hindi outsourced, sariling development nila mula simula hanggang deployment. Pero hindi naging madali ang pagbuo nito. Sa totoo lang, puno ito ng komplikado at nakakabaliw na hamon. Unang problema pa lang, paano mo tuturuan ng AI na makilala ang kaaway? Paano kung ibon lang pala ang lumilipad o simpleng debris sa ere? Pero teka, bago natin ipagpatuloy, ay huwag kalimutang i-like at subscribe ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon balik na tayo sa topic. Ang AI ng Sky Sentinel ay kailangang matuto kung alin ang banta at alin ang hindi. At dapat sa loob lang ng ilang bahagi ng segundo. Kasi kapag tumagal ang decision making, baka may tama na ang base nila. Kailangan ng AI na sukatin kung gaano kabilis ang galaw ng target, anong direksyon ang tinatahak, at kahit yung resistensya ng hangin ay isinasaalang-alang para sa eksaktong timing ng pagputok. Isang maling estimate lang, sablay na ang tira. At sa labanang ito, ang maliit na pagkakamali ay buhay ang kapalit. Pero hindi lang AI ang challenge. Pati yung mismong turret na ginagalawan ng baril, dapat perpekto ang pagkakagawa. Dapat wala ni kaunting sablay sa mechanics. Kasi kung may kaunting kalog lang ang parte ng turret, kahit 1 milimetro lang ang layo ng bara sa target, tiyak ang at kung tuloy-tuloy ang sablay, sayang ang bala at mas malala, babagsak ang depensa. May tawag dyan ang mga engineer, mechanical play. Yung sobrang liit na luwag sa mga pyesa ng makina, pero sapat na para masira ang target lock. Kaya sobrang higpit ng engineering ng Sky Sentinel. Mula sa pinaka-frame hanggang sa screws at servos nito. At isipin mo pa, gumagalaw ang turret na ito habang ginagamit. Umiikot, tumataas bumababa ang elevation ng baril, tapos minsan ikinakabit pa sa mga mobile platform gaya ng mga truck. Sa ganitong setup, kahit isang bolt lang ang lumuwag habang gumagalaw, lahat ng alignments pwedeng maapektuhan. Kaya sabi ng isa sa mga Ukrainian engineers, kailangan daw nilang gumawa ng isang system na kayang gumalaw nang wala ni katiting na luwag. At hindi lang basta gumagalaw, nagpapaputok pa. Ibig sabihin may recoil. Ibang klaseng engineering yan. Dagdag pa niya, bawat galaw, bawat optical sensor, bawat fire command, kailangang sabay-sabay at eksakto. Walang pwedeng malate, walang dapat nagka-glitch. Lahat ng parte, hardware man o software, kailangang magkakasabay na kumikilos bilang isang solidong unit. At ngayon matapos ang matagal na development, libu-libong test rounds at paulit-ulit na tuning, na-deploy na si Sky Sentinel sa tunay na giyera. Hindi lang ito concept o prototype. Nakasalang na sa totoong battlefield, ginagamit na pangharang sa drone strikes ng Russia. At epektibo ito. Ang mga drone na dati ay madaling nakakalusot sa depensa, ngayon ay binabagsak isa-isa ng AI turret na ito. Sa panahon kung saan hindi lang baril ang panlaban kundi talino at teknolohiya na rin. Napatunayan ng Ukraine na kahit sa gitna ng digmaan, kaya pa ring mag-innovate at magpatumba ng kalaban gamit ang sariling gawang AI. Hindi lang utak at engineering ang puhunan ng Ukraine sa pagbuo ng Sky Sentinel. Dahil kahit gaano katalino ang AI, kung bulag naman ito, wala rin.
Kaya napilitan ng bansa na kumuha ng ilang critical na piyesa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang high-resolution sensors, day and night cameras, multispectral optics at mga laser system na ginagamit para sa ultra-precise targeting. Ito ang nagsisilbing mata at tenga ng AI, ang nagbibigay ng malinaw, tuloy-tuloy at real-time na view ng buong paligid kahit umaga, gabi o maulap ang kalangitan. At ang resulta, kapag may dumaan na target, kahit gaano pa ito kabilis, agad nag-a-activate ang Sky Sentinel. Sa loob ng ilang bahagi lang ng segundo, nagsisimula na itong mag-compute ng napakaraming variable. Bilis ng target, hangin panginginig ng baril, gulong ng turret at pati ang ihip ng rotor kung drone man ang lumilipad. At sa sobrang bilis ng kalkulasyon, parang guided missile na rin ang dating ng bawat putok. Pero ito ang twist, hindi ito gumagamit ng mahal o smart na bala. Ordinaryong .50 caliber lang ang ginagamit, mura, simple at madaling maipon. Para bang sinasabi ng Ukraine, hindi mo kailangang gumastos ng milyon para tumama. At kung usapang budget ang pag-uusapan, dito lalong naging kapaki-pakinabang ang Sky Sentinel. Ang paggawa ng isang unit nito, humigit kumulang $150,000 lang ang halaga. Kung ikukumpara mo yan sa mga air defense systems tulad ng IRIS-T ng Germany na nasa $185 milyong o kaya Patriot missile system ng Amerika na halos $1 bilyong, ibang level talaga ang tipid. Oo, hindi kasing komplikado o kasing powerful ng mga high-end systems ang Sky Sentinel. Pero kung ang usapan ay pagtumba ng drones at missile threats mula Russia, panalo pa rin ito. Kaya nitong pabagsakin ng mga Shahed drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000 kada isa. At kung may option ka na gamitin ng isang turret na worth $150,000 para durugin ang swarm ng mga ganitong drone, imbes na gumastos ng milyon sa interceptor missiles, alam mo na kung anong pipiliin, lalo na ngayon. Sa gitna ng matitinding aerial attacks ng Russia, hindi pwedeng magwaldas ng resources ang Ukraine. Kailangan practical, kailangan makabago, pero matipid. At ito ang konteksto. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, inatake ang Kyiv ng mahigit 500 drones at 12 misil. Isa ang nasawi at 23 iba pa ang nasugatan. Isa ito sa pinakamalalalang ataking panghimpapawid mula nang magsimula ang digmaan. At hindi lang ito isolated incident. Base sa datos, tumaas ng halos 500% ang drone strikes ng Russia nitong Hunyo at Hulyo kumpara sa mga naunang buwan. Ayon kay Fred Kagan, isang eksperto mula sa American Enterprise Institute, halos hindi na makapagsarili sa dami ng suntok ang Ukraine. Kailangan nila ng air defense systems at kailangan na nila agad. At dahil hindi laging umaasa ang Ukraine sa padala ng mga kaalyado, gumagawa sila ng paraan. Pinatunayan nila na kaya nilang lumikha ng sarili nilang depensa. Hindi lang matipid, kundi world class. Sa mga estimation ng United 24, nasa 10 hanggang 30 Sky Sentinel turrets ang kailangan para mabantayan ang isang lungsod. Kung i-compute mo yan, aabot sa humigit kumulang $1.2 milyon hanggang $4 milyon ang halaga ng setup. Pero kung ikukumpara sa $1 milyong na ginagastos para sa high-end missile systems, sobrang mura pa rin yan. At ang pinakamagandang balita, hindi mo na kailangang bumili ng mahal na bala. Hindi mo kailangang mag-refuel ng missile launcher. At dahil hindi rin ito energy hungry, hindi ito magpapabagsak sa power grid ng lungsod kung saan ito ilalagay. Sa madaling salita, matipid, matalino at lethal. Sa panahon kung saan lahat ng galaw ay sinusukat sa presyo ng isang buhay at $1, ang Sky Sentinel ay isang sandatang hindi lang makabago, kundi makatao rin. Bukod sa pagiging mura at praktikal, may isa pang katangian ng Sky Sentinel na lalo pang nagpapatingkad sa halaga nito. Galaw na parang multo. Hindi ito fixed na defense system. Hindi siya nakakabit sa semento o nakaset sa iisang lugar. Ito ay mobile. Nakapatong lang ito sa trailer, kaya pwedeng hilahin at ilipat kahit saan. Kung saan man may pangangailangan. Pwedeng itayo sa mga frontline areas o kaya itago muna sa mas panloob na bahagi ng bansa at ilabas kung kailan handa na. Ito ang klase ng depensang pwedeng humabol kahit saan dalhin ng giyera ang banta. At kapag nailatag na sa pwesto, hindi ito palamuti lang. Talagang may ibubuga ang Sky Sentinel. Hindi lang ito drawing sa blueprint o concept video. Napatunayan na ito sa aktwal na labanan. Ayon kay Yuri, isang commander mula sa Ukrainian Air Defense Group, na interview ng Business Insider at kinumpirma niyang na-deploy na mismo ang Sky Sentinel sa combat at napaka-epektibo raw ng naging performance nito.
Hindi man idinitalye ng militar kung saang lugar ito ginamit, sinabi ni Yuri na may na-neutralize na itong 6 na Shahed drone sa loob ng isang operasyon. At kung iisipin mo, halos araw-araw ay may 100 drone na lumilipad mula sa border. Ibig sabihin bawat piraso ng depensang tulad ng Sky Sentinel ay napakahalaga. Dahil sa galing nito, binansagan na rin ito ng mga tropang Ukrainian bilang ang Shahed Catcher. Isang palayaw na sa totoo lang, parang superhero na tech. At hindi lang mga malalaking drone ang kaya nitong i-take down. Ayon sa United 24 Media, kaya rin nitong tamaan ng mga target na hanggang 5 beses na mas maliit sa isang Shahed. Ibig sabihin kahit pa magpadala ang Russia ng mga mas maliliit, halos hindi kita o stealth type na drone, walang ligtas. Kahit tago, kahit mabilis, basta pumasok sa range, papatumbahin. At pag-usapan natin ng range, ang baril na gamit ng Sky Sentinel, ang M2 Browning, ay may kill radius na 1.5 kilometro. Kahit di pa umabot sa mismong ibabaw ng bus, kung nasa loob na ng abot, pwede nang pasabugin sa ere o pabagsakin agad. Ganun kabilis at ganun ka-eksakto ang aksyon nito. At teka, hindi lang mga drone ang pwedeng targetin nito. Sabi nga mismo ni Yuri, ito raw ay isang cost-effective at scalable na depensa para sa mga lungsod, mga frontline zones, at kahit laban sa mga cruise missile. Oo, kahit mga high-speed cruise missile, kaya nitong sundan at tirahin. Bakit? Kasi umiikot ang Sky Sentinel ng hanggang 150 metro bawat segundo. At kaya nitong targetin ang mga lumilipad na bilis ay abot sa 500 milya kada oras. Sa madaling salita, kasama na rito ang mga missiles tulad ng Caliber at KH-101 ng Russia. Noong wala pa si Sky Sentinel, halos imposible para sa mga manual turrets na tamaan ng ganitong klase ng missile. Kasi nga hindi kayang sumabay ng reflex ng tao. Pero ngayon, AI na ang nagkokontrol at mas mabilis ito sa kahit sinong tao. At para sa Russia ito ay bagong bangungot. Habang patuloy ang Ukraine sa pagdevelop ng mga sariling teknolohiyang tulad ng Sky Sentinel at habang sinusuportahan ito ng mga modernong system mula sa kanilang mga kaalyado, mas lalo namang nabibigo ang mga aerial attacks ng Russia. Mas maraming drone ang babagsak sa lupa nang walang tinamaan. Mas maraming missile ang mapapasayang putok lang. At habang tumatagal, ang bentahe ng Russia sa himpapawid ay unti-unting nauubos. Sa sobrang dami ng pinagkukunan nilang drone at missile, baka hindi na sapat ang supply kung ganito kabilis itong nauubos. At kung sa ganitong klaseng depensa pa lang ay nauubos na sila, paano pa kapag nadagdagan pa ang Sky Sentinel sa bawat lungsod? Makabago, matalino, at higit sa lahat, epektibong sandata laban sa mapanirang teknolohiya ng digmaan. Kung totoo ngang matinding threat ang Sky Sentinel sa mga drone at missile ng Russia, hindi pwedeng hindi mapansin ito ng Kremlin. Malamang kailangan nilang mag-adjust ng diskarte. Pero ang totoo, nakatutok na nga sila halos buong buo sa aerial warfare, lalo na sa paggamit ng drone swarms. Kaya kung ang mga drone swarm na yan ay bigla na lang mawalan ng silbi, siguradong mabubulabog ang buong plano nila. Dahil kahit ngayon pa lang, sobrang bagal na ng galaw ng puwersa ng Russia sa ground. Kung dati snail space, ngayon baka crawling na lang talaga. At huwag natin kalimutan, noong nakaraang buwan lang, lumagpas na sa 1 milyong casualty ang total losses ng Russia. At habang tumatagal ang digmaan, mas marami pa silang sundalo at kagamitan na siguradong mawawala. Pero balik tayo sa Sky Sentinel. Dahil may isa pa itong sobrang halagang katangian na madalas nakakaligtaan. Ready to use ito. Walang training, walang komplikadong orientation. Literal na plug and play. Isipin mo, tradisyonal na weapon system. Kailangan muna ng mga buwan, minsan taon, ng training bago magamit sa field. At kung ang operator ay mamatay o ma-injure sa giyera, tigil ang gamit. Kailangan ulit ng bagong tao na pag-aaralan ng buong system mula simula. Pero sa Sky Sentinel, walang ganyang problema. Ang kailangan lang ay power source. Pag nabuhay ang system, si AI na ang bahala. Walang joystick, walang monitor, walang instruction manual. Ang makina mismo ang mag-scan sa langit, mag-lock sa target at magpaputok sa eksaktong timing. Dahil dyan, posible na mag-deploy ang Ukraine ng dos-dosenang Sky Sentinels o kahit daan-daang units sa mga strategic zones ng bansa mula sa frontline hanggang sa paligid ng mga pangunahing syudad. Kaya nitong magbigay ng instant protection. At tandaan sa gyerang tulad nito, kahit 1 segundong delay pwedeng may mamatay. Kaya kung may system kang walang delay at walang pahinga, priceless yan.
Mas exciting pa rito, ginawa ang Sky Sentinel gamit ang modular design. Ibig sabihin pwede itong i-upgrade, i-rebuild o i-adapt depende sa pangangailangan. Halimbawa, kung kailangan ng turret na mas malayo ang tanaw o mas mabilis ang reaksyon, palitan lang ang sensor array. Kung gusto naman mas mabilis ang AI, ikabit lang ang mas advanced na processor module. Kumbaga sa cellphone, parang nag-u-upgrade ka lang ng app o nagpapalit ng camera lens. Hindi mo kailangang buwagin ang buong unit. At sa hinaharap, pwedeng magkaroon ng variant na may ibang caliber ng machine gun o kaya multi-barrel weapons para sa mas matinding firepower. At dahil modular nga ito, hindi aabutin ng buwan ng upgrade. Minsan ilang araw o linggo lang, may bagong variant ka na agad. May posibilidad din na i-mount ito sa mga high mobility platforms o pagsamahin sa isang mesh network kung saan maraming turrets ang kumukonekta sa iisang central command system. Perfect yan para sa malalaking lungsod o sa mga high-risk na bahagi ng frontline. Pero syempre, gaya ng lahat ng military tech, hindi rin ito perpekto. May mga limitasyon din ng Sky Sentinel. Oo, mabilis. Oo, eksakto. Oo, mura. Pero sa huli, isa pa rin itong machine gun turret at hindi nito kayang tapatan ng buong capability ng isang missile-based air defense system gaya ng Patriot. Kaya nitong pabagsakin ng drone, kaya nitong abutin ng ilang missile. Pero kung ang target mo ay malalaking missile, fighter jet o high-altitude aircraft, malamang hindi sapat ang firepower nito para pigilan ang mga yon. Kaya para sa Ukraine, ang Sky Sentinel ay hindi kapalit ng lahat ng depensa, pero isa itong critical na bahagi ng mas malawak na proteksyon. Parang point guard sa basketball, hindi siya lahat ng role pero hindi ka makakapanalo nang wala siya. Pero kung iisipin mo, hindi naman talaga malaking issue na hindi kayang patumbahin ng Sky Sentinel ang mga fighter jet o malalaking missile systems. Bakit kamo? Dahil hindi naman talaga para doon ginawa ang turret na ito. Simple lang ang layunin ng Sky Sentinel, pumatay ng drone. At sa sobrang husay nito, bonus na lang na kaya rin nitong pabagsakin ng ilang klase ng misil. Hindi ito standalone superhero. Isa lang itong piraso sa mas malaking puzzle ng air defense ng Ukraine. Kasama siya sa team, kasama ng Patriot systems, kasama ng IRIS-T, kasama ng radar, missiles at ibang sensors. At sa team na yan, ang papel ng Sky Sentinel ay napakahalaga. Pumatay ng low-cost threats, mga Shahed drone, surveillance UAVs at mga kalaban na hindi kailangang sayangan ng milyon-milyong interceptor missiles. Sa madaling salita, para saan pa ang mamahaling bala kung kaya naman ng mura? Pero kahit gaano kagaling ang prototype, hindi matatapos sa isang unit lang ang laban. Ang susunod na hamon ng Ukraine ay yung tinatawag na scalability. Iba ang gumawa ng isa, iba ang gumawa ng 100 perpektong kopya. Lahat ng Sky Sentinel na ilalabas, kailangang eksaktong-eksakto ang alignment, walang error, walang palya. Kahit isang luwag lang sa pyesa, pwedeng gumulo ang AI targeting. Pero ayon sa mga developer, handa na sila sa challenge na yan. Sabi ng lead developer sa panibagong panayam sa United 24 Media, oo, mahirap ang mass production pero kayang-kaya. Plano nilang maglabas ng 12 turret kada buwan at kung magtatagumpay sila, magiging napakalaking tulong ito sa buong bansa. Kasi tandaan, malaki ang Ukraine at ang atake ng Russia hindi lang sa front lines. Tumitira rin sila sa mga syudad, power stations, command posts at infrastructure sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya kahit makagawa man sila ng maraming turret, hindi agad-agad kakalat sa buong bansa. Kailangan pa rin ng diskarte sa deployment. Ipaprioritize nila ang mga lugar na laging binobomba, gaya ng Kyiv, Kharkiv, mga airbase o mahalagang energy sites. At habang dumadami ang production, unti-unting mas marami na ring lugar ang makikinabang sa proteksyon ng Sky Sentinel. Posibleng ito ang maging turning point, hindi lang sa teknolohiya, kundi sa mismong daloy ng giyera. Kung tutuusin, ang Sky Sentinel ay hindi lang makina. Isa rin itong simbolo ng lahat ng pinatunayan na ng Ukraine nitong mga taon ng digmaan. Tatag, talino at tibay ng loob. Sa harap ng napakalaking kalaban, isang bansang may sandata, eroplano at walang humpay na atake. Ang Ukraine ay pilit lumalaban gamit ang sariling likha. Hindi lang umaasa sa tulong ng mga kaalyado. Gumagawa ng sarili nilang armas, sariling paraan, sariling depensa. Marami na silang nilikhang kakaibang teknolohiya mula nang magsimula ang digmaan. Pero kung may pinakamahusay at pinakapraktikal sa lahat ng yon, ang Sky Sentinel ang isa sa nangunguna, mura, mabilis, matalino at handang lumaban. At kung lalagyan pa ng dagdag na pondo, research at upgrades, hindi natin alam kung gaano pa ito kagiging mapanganib sa mga susunod na buwan.
At dyan muna natin tatapusin ang kwento ng AI-powered drone killer ng Ukraine. Pero kung gusto mong mas marami pang malaman, pwede mong silipin ang ibang kwento ng anti-drone warfare tulad ng Shark drone aircraft o ang dokumentaryong tumalakay sa 16 na Russian generals na napatumba ng Ukraine mula nang magsimula ang giyera. Pero habang humahanga tayo sa likod ng teknolohiya ng Sky Sentinel, may isa pang aspeto na hindi pwedeng palampasin. Paano nito binago hindi lang ang labanan kundi ang mismong pananaw ng mundo sa digmaan ng hinaharap? Dahil ang tanong ngayon ay hindi na lang, kaya ba nitong pumatay ng drone? Ang mas malalim na tanong ay, ito na ba ang simula ng AI-powered warfare? Sa sobrang bilis ng pag-angat ng teknolohiyang tulad nito, nagkakaroon na ng malaking pagbabago sa takbo ng military planning sa buong mundo. Ang Sky Sentinel ay hindi na lang basta prototype. Isa na itong ehemplo ng kung ano ang posible kung ang isang bansa ay kayang pagsabayin ng kahirapan at talino. Kung paano ang isang bansang ginigiyera araw-araw ay kaya pa ring mag-innovate. Habang marami sa mga tradisyonal na sandata ay nakatuon sa brute force, ang Sky Sentinel ay isang uri ng depensang lumalaban gamit ang bilis, eksaktong kalkulasyon at tahimik na presensya. At hindi lang ito physical weapon, ito rin ay sandata sa psychological warfare. May mga ulat mula sa frontline na nagsasabing nagbago ng kilos ang ilang drone operators ng Russia matapos mabalitaan ng epekto ng mga AI turret. Imbes na direktang umatake, may ilan na umiiwas na agad sa mga zone na posibleng may nakaabang na Sky Sentinel. Sa giyera, ang ganitong uri ng takot, yung hindi mo alam kung nasaan ang kalaban pero alam mong hindi ito napapagod, ay malaking bentahe. At habang ang mga syudad tulad ng Kyiv o Kharkiv ay inuulan ng missile at drone attacks, isang tanong ang lumalabas. Paano naman ang mga liblib na lugar? Ang mga checkpoint, supply route o baryo na walang access sa mamahaling defense system? Doon papasok ang tunay na halaga ng Sky Sentinel. Dahil kaya itong ilipat, itago at i-deploy ng mabilis. Hindi ito nangangailangan ng malaking team o training. At dahil self-powered ito at low maintenance, pwede itong gamitin kahit sa malalayong lugar na walang support system. Sa ganitong paraan, kahit ang mga dating soft targets ay magkakaroon na rin ng gwardyang hindi natutulog. Pero habang tumitindi ang galing ng mga AI system, kasabay rin nitong lumalaki ang panganib ng cyber attacks. Kung dati, ang labanan ay sa lupa o ere, ngayon pati sa data at code na rin. Paano kung may makapasok na virus o malicious code sa Sky Sentinel? Paano kung ma-hack at baligtarin ng sistema? Iyan ang dahilan kung bakit may mga panukala na ngayon sa international community na bumuo ng mga ethical guidelines para sa paggamit ng autonomous weapons. Hindi lang usaping technical ito, kundi moral din. Dahil kapag ang baril ay pinapaputok ng machine at hindi ng tao, sino ang mananagot kung may madamay na sibilyan? Habang lumalawak ang paggamit ng AI, mas nagiging mahalaga rin ang papel ng mga sundalong marunong makipagtrabaho sa teknolohiya. Hindi sapat na marunong kang magbaril. Ngayon, kailangan mo ring marunong mag-repair ng sensor, mag-configure ng software at magbasa ng threat analysis mula sa isang dashboard. Sa Ukraine, may training na raw para sa mga tinatawag na digital tacticians, mga sundalong sabay na bihasa sa taktika at teknolohiya. Dahil dito, nagbabago rin ang mismong imahe ng sundalo. Kung dati, ito ay taong may lakas ng katawan. Ngayon, ang bagong sundalo ay may lakas ng utak at bilis ng kamay sa makina. Dahil sa tagumpay ng Sky Sentinel, may mga bansa na rin umanong nagpapahiwatig ng interes na magkaroon ng sariling version nito. Ayon sa ilang ulat, may mga early inquiries na mula sa mga bansang nasa Baltic pati sa Southeast Asia. Ngunit kasabay ng pagkalat ng interes ay ang pag-usbong ng panibagong babala. Ang AI arms race ay hindi malayong mangyari. At kung hindi ito ma-monitor, posibleng mauwi ito sa bagong uri ng Cold War. Hindi na ito tungkol sa sino ang may pinakamaraming nukes, kundi sino ang may pinakamatalinong AI sa larangan ng digmaan. At kung mangyayari man ito, ang Ukraine ay hindi na lang basta tatanggap ng tulong. Posible pa itong maging supplier ng AI weaponry sa mga bansang kailangan ng low-cost, high-efficiency defense systems. Pero hindi lang ito tungkol sa armas. Sa mas malawak na tanaw, ang Sky Sentinel ay isang patunay ng resilience ng Ukraine na kahit nilulusob, hindi sumusuko at higit sa lahat hindi tumitigil sa pag-iisip. Habang patuloy ang mga airstrike, habang umaaligid ang mga drone, habang tinatarget ng mga missile ang lungsod, ang Ukraine ay tahimik na lumilikha ng mga sagot. Hindi sa anyo ng takot, kundi sa anyo ng bagong teknolohiya. Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol sa baril o missile. Ito ay tungkol sa kung sino ang may kakayahang magbago, mag-adjust at lumikha ng panibagong paraan para lumaban, kahit kailan, kahit saan.